Yo, what's up, happy people? Tuloy on the moves. For today's video mga koys ay isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat mga koys, mga guys, mga skunyas yan, no? At sana po ay nasa maputing kalagayan po tayong lahat. So, for today's video mga guys ay ito po ay kwento pong may kwenta. Opo. At kailanganin po natin kung sino po talaga si Jerome Isko at ano po ang nagawa niya sa Manila mga koys, no? So napaka-interested po itong video mga koys, no? Dahil sa hindi pa nakakilala tayo, kilala naman po natin si Jerome Isko. Sa hindi pa nakakilala po kay Jerome Isko ay nakumaamis po kayo, no? So wag na po natin papatagalin pa. Shout out po sa inyong lahat. So without a further ado, let's begin. Sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, pagulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo. Masasabing ang pagkakaroon ng isang malaking puso sa larangan ng serbisyo publiko ang katangi-tanging hibla na nagbubuhol kay Manila City Mayor Francisco Moreno Dumagoso at Doc Willie Ong. Subalit, mayroon pang ilang pangyayari at pagkakataon sa pagitan ng kandidato ng Pangulo at pangalawang Pangulo na hindi nila batid sa isa't isa. Una, si Mayor Moreno at Doc Willie ay parehong pinanganak sa Tondo, Manila at pareho pa ang araw ng kanilang kapanganakan, Oktubre 24. Si Francisco Moreno Dumagoso ay pinanganak sa taong 1974, Year of the Tiger, habang si Willie Tan Ong ay pinanganak noong 1963, Year of the Rabbit. Sabay din silang pumasok sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998. Si Isko Moreno bilang bagong halal na konsehal ng lungsod ng Maynila at si Doc Willie bilang Medical Director sa Pasay Philippine Chinese Charity Health Center Incorporated. Sa likod nila ay 23 taong walang tigil na paninilbihan sa sambayanang Pilipino. Noong 2001, habang si Isko Moreno ay naging numero 1 konsehal sa buong Manila, si Doc Willie naman ay nagsimulang manilbihan bilang cardiology consultant sa Manila Doctors Hospital. Nang mahalal si Isko Moreno bilang vice-alkalde noong 2007, nagsimula namang tumigil si Doc Willie sa paniningil ng professional fees sa kanyang mga pasyente. Ibinuhos ng butihing doktor ang kanyang kadalubsaan sa paggagamot sa mga mahihirap na komunidad sa pamamagitan ng mga regular na medical missions gamit ang Pasay Volunteer Charity Health Center. Suportado ng pamilya ni Doc Willie ang kanyang mga kawanggawa. Nang maging alkalde ng lungsod si Isko, hindi nagsayang ng oras si Yorme sa paglunsad ng malawakang paglilinis ng buong lungsod, kasabay ng pamimigay ng tulong pinansyal sa mga matatanda at sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na sinusuportahan ng lungsod. At nung tumama ang pandemyang COVID-19, handa si Mayor Isko na harapin ang krisis. Ang pamimigay ng libreng COVID-19 testing,
pagbili at libreng pamamahagi ng mga gamot kontra COVID na Remdesivir at Tocilizumab, malawakang pagbabakuna sa mga residente ng Manila at ang pagtatayo ng COVID-19 Manila Field Hospital sa loob lamang ng 52 araw. Maliban dito, kahong-kahong ayuda na binili ng Manila City Hall ang ipinamahagi sa mga taga-Maynila sa pamamagitan ng kani-kanilang mga barangay. Samantala, si Doc Willie naman ay nakapamahagi ng 1,100 sako ng bigas at 25,000 tableta ng mga gamot at bitamina na may kabuang halaga ng 2 milyon sa mga mahihirap na komunidad sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Noong Disyembre 2020, lumagda si Doc Willie Ong ng charity partnership sa iba't ibang kumpanya para madagdagan ang kanyang mga donasyon sa mga mahihirap. Sa lahat ng kanyang pakikitungo sa mga kumpanya, ginawang patakaran ni Doc Willie na hindi tumanggap ng kabayaran para sa kanyang serbisyo. Dahil dito, ang lahat ng kinikita niya sa mga kumpanya ay direktang napupunta sa mga mahihirap na komunidad sa anyo ng bigas, gamot, pagkain, disinfectants, at iba pang mahalagang gamit. Ito ay katulad din sa ginagawa ni Mayor Isko kung saan ang kanyang mga talent fee sa pag-endorso ng iba't ibang produkto ay otomatikong napupunta sa kawang gawa. Naniniwala si Doc Willie na darating ang araw na makakapamahagi siya ng milyong-milyong halaga ng pagkain at gamot sa mga nangangailangan. Ang habang buhay niyang pangarap ay ang makatulong at masagip ang buhay ng milyong-milyong mahihirap gamit ang panahon, karunungan at yaman na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Isa pang magkakahintulad na pangyayari, parehong tumakbo at natalo si Mayor Isko at Doc Willie bilang senador. Si Mayor Isko ay pumalabing-anim noong 2016 na may mahigit 11 bilyong boto, habang si Doc Willie ay pang-18 noong 2019 na may 7,600,000 boto, bagamat siya ang pangunahing piniling senador ng mga overseas Filipino workers. Isa pang pagkakahintulad ng tambalang Yorme Isko Doc Willie ay ang pareho nilang pagiging social media savvy. Simula ng mahirang na alkalde noong July 1, 2019, kahanga-hanga ang paglago ng social media following ni Mayor Isko na tumaas ang Facebook followers sa 5 milyon sa loob lamang na maikling panahon. Marami ring mga tinatawag na social media influencers ang naging taga-suporta niya na makita nila ang malaking pagbabago ng lungsod ng Maynila nang wala pang 2 taon. Boss, kasyan muna tayo. Dito na. Okay, sige. Napadami yata kain natin, boss. Medyo mabigat sa tiyan. Oo nga eh. Tara, lakad muna tayo. Sige. Sige. Nung araw, si Boss Danny lang ang naniniwala sa akin. Sa tingin ko naman, dati pa lang, alam na ni Daddy na magaling ka. Magaling ka naman talaga. Isipin mo, ang dami mo na paayos in just 2 years. Paayos? Ito yung na-troll to, ha? Biro mo, nabigyan natin ng allowance ang ating mga estudyante. Pati na rin yung mga solo parents, yung mga PWD, at mga lolo't lola natin. Mga senior citizen tulad mo. Talaga ba? Senior na ako? Hindi, 19 ka pa lang naman. 90 naman ngayon. Hindi, naintindihan mo na yun. Pero, Mariano. alam mo ate, seryoso kundi dahil sa pamumuno mo sa Konseho ng Maynila, hindi maisasa batas ang lahat ng yan at hindi natin maibibigay sa tao. Kaya salamat sa iyo, ate. Ganda talaga ng National Museum, ano? Classic Manila. Oo. Pero alam mo, ang paborito kong project natin, yung housing sa Baseco. Yung Basek Community. Oo. Nagkaroon ng pandemya, nasunugan sila. At least dyan sila nagpasko, dyan sila nagbagong taon, naibalik sa kanila yung dignidad. Susunod yan, pwede na silang condominium. Pwede. Posible. Katulad ng condominium 1, condominium 2. Buti na lang nagawa natin ang paraan ng pandemya. Siyempre, doktora partner ko Pero mo, kahit papaano, sa awa ng Diyos, nairaos natin yung mga kababayan natin ng 6 na buwan na ayuda. Halos lahat na bakunahan. Pero mo, hindi ka lang hani bakuna, hani ayuda ka pa. Hay, unti-unti na natin narating ang mga pangarap natin para sa mga Manilenyo. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Kayang-kaya.
Naman. Gusto ko lang ipaalala muli sa aking sarili at sa iba pang mga kasama rito, it was Danny Lacuna who believes in me. Siya naniwala. High school finish, Tolonges sa Tondo, uhugin, 23 anyos, hindi makapagsalita ng isang sentence na English. Ngayon may pa-diction-diction pa ako din. Imagine mo yun. Diba din? Yan. Ang taong nakatingin sa'yo, ang nakakakita lang sa sarili mo. Kita mo yon? Minsan yung hindi ka maniwala sa sarili mo, pero yung ibang tao, pinaniniwalaan ka na kaya mo. And for that, no, lahat naman ng yon, in our own little way, na lagi ko rin pinapaalala sa huwag ninyong sasayangin ang isang bagay na itinaguyod ni boss. Kasi ipinasa lang sa atin ang sulo. So it is our obligation na ipasa natin ang sulo ulit sa mga susunod na henerasyon. Ang gusto ko lang ipaalala muli, Shane Joveres from Baseco Port Area. Nung tinawag na yung pangalan ko, napasigaw ako kasi nasa office ako, hindi ko naman ina-expect eh. Pero syempre, gustong-gusto ko talaga magkabahay. Kasi syempre, di ba, manganganak ako. Emotion. Ang mahalaga sa akin nun, malaki yung space. May sariling kwarto yung mga bata. May salas, may kusina. Kumbaga, sarili namin. Makakakilos ng maayos. Ganun. Kasi hirap po, actually, sa 37 years ko, nakikitira lang ako lagi eh. At katulad ng pangako natin, ay bibigyan din natin ng pagkakataon yung mga tao, nanay at tatay, na nagsusumikap, kumakayod 24 oras para iraos ang kanilang pamilya upang may pambayad ng upa at buong buhay nila nangungupahan na lang sila. Yan ang totoong sitwasyon ng buhay ng tao. Yan ang gusto naming bigyan ng aksyon. Yan ang gusto naming pagtuunan ng pansin, yung katatayuan ng tao. Marami siyang nagawa sa Manila. Nabalitaan ko siya eh. Kaya, yung anak ko na, sabi ko, yung anak ko nangaral. Sabi ko na, nangaral ka, gaya mo sa isko. Si Mayor, sana mula sa baba, tumaas pa siya. Paano kasi wala namang iba. Mula nung nag-lockdown, alam namin siya lang makakatulong sa amin si Mayor Isko. Sa ginagawa niya, alam na ng tao kung sino yung pagkakatiwalaan at saka yung hindi. Gusto kong ipakita sa inyo na kahit nagaling ka sa kasadlakan, kapag nagsikap ka, nagpursige ka, pwede ka rin maging Pangulo ng bansa. Episode na pinamagatang Mahirap Maging Mahirap. Dito po siya nakatira sa lugar na ito, dito sa bahay na ito. Nakikipaglaro ho siya sa mga bata rito, na mga kapitbahay namin na nanonood ng TV. Saka yung mga kasamahan niya mga bata na kasama niya sa paghahanap buhay. Pag wala ho siyang klase, nag-ano ho siya, lumalabas ho siya ng kariton, namamapil, namamasura. Medyo lumaki-laki na siya, nagsasidecar ho siya. Tapos nag-ano ng mga kuwan sa Jollibee. Yun siyang kanyang hanap buhay para makatulong ho sa kanyang pag-aaral. Ladies and gentlemen, Isko Moreno. Ang tinaguring hottest teen
idol. Isko, paano ka ba na-discover nga pala? Paano ka nakahawon doon? Sa Lamayano, namatay si Aling Lita na tsay ni Daddy Wawi, yung manager ko ngayon. Aha. Kasi may kasama siya nun, isang bading na maabang buhok, blande. Niloloko namin. Na-antipatikoan sa amin. Sinumbong ako nung kay Daddy Wawi. Nung ngayon, tinitingnan nila ako, pinatawag ko ako. Sabi, gusto ko rin mag-artista. But binigyan ako niyang card. Sabi ko, kausapin niya mga magulang ko. Kinausap niya naman, tapos pumayag naman. Ano ito? Parang aksidente lang. Aksidente, Swerte lang, ano? Nung inalok ka ng ganun, anong pumasok sa isip mo? Malaki yung kita pag nakapag-artista. Yun ang pumasok sa isip mo, malaking kita. Naniwala ka ba agad na tipong artistahin ka? Di naman po. Basta sabi ko, pati hindi ko naman po subukan, wala naman pumawala sa akin. Oo. Pero bago yon, pagka sinisipat-sipat mo yung iyong mukha sa salamin, nasa loob mo ba na, sandali lang, anong panama nila Richard Gomez, nila Gary Valencia, ganun ba? Hindi kasi noon payato ako, tapos maitim. Kasi nabibilad nga ako sa araw. Ngayon lang ako pumuti. Kasi may nakatago naman akong puti. Yung Nangitim ka parang talagang balat ko talaga. Bago ako mangitim. Bago ka naging maitim. Magkano ang una mong kinita nung nag-artista ka? Malayo. 1,000 1,000? San labas lang yun. San labas? Nag-doorbell lang ako. Samantala yung 1,000, sa buwan kong kikitain yun pagka nag-sidecar ako. Aha. Nung tinanggap mo yung 1,000, Isko, ano naisip? Anong unang ginawa mo doon sa pera? Binili ko ng brief. Patang ito, oo. Ilan doon sa'yo ng preview? Kasi decolor yung brief ko noon eh. Anong decolor? Ngayon puti na. Ngayon puro puti na lang. Naku naman Okay, may tanong dito. Nais ko lang po sanang magtanong, ano po yung nararamdaman nyo at naiisip kapag po may nakikita po kayong kagaya nyo nung dati at yung pong nararamdaman nyo kapag po nilalait kayo? Okay. Yeah. Magandang tanong yan. Oy, ayaw pa daw niya kunyari kumibo. Alam Sa naman akin, namin. Kasi sa akin nakapagpasensya naman ako eh. Kaya lang, siyempre lahat ng tao napupuno naman. Kaya lang, hindi kasi minsan ako, hindi ko na kailangan gumanti sa kanila eh. Yung parang pinupuno ko na lang, tapos pag lumabas. Ano bang pinakamasakit na mga salitang narinig mo? Sabihan kang basurero ka lang. Galing ka lang sa pusali. Oo, ganun. Mga ganun. Tapos, walang mangyayari sa'yo, hanggang dyan ka lang. Pagka narinig mo yung ganun, anong... Ay, hindi nagpupursige ako. Para may pamukha ako sa kanila na hindi hanggang dito na lang ako. Gusto ko malamang, gwapo, matipuno ang katawan, medyo tisoy pa. Hindi mo akalain, pag nakita mo yung Isko Moreno, na nanggaling siya doon sa kinukwento kanina. Sa area ng Smoky Mountain yun, di ba? Diaryo Bote, nag-tricycad, no? Tricycle. Ilang taon yung ganong buhay mo, Isko? Simula nung sinilang na ako, nangungupaan na ako kami. Una, na-squatter talaga kami unang-una sa Parola. Kaya in-squat kami doon. Kasi gagawin nga yun. Ginawa na nga ngayong parang pier. Tapos nalipat kami sa Tagumpay. Nangungupaan na kami. Tapos paikot-ikot na kami doon. Sandico, Mabuhay, Tuason, Santo Niño, Kagitingan. Paikot-ikot na kami. Bakit hindi nagtatagal, Isko? Ba't kayo palipat-lipat? Pag wala na kami pambayad, pinapaalis na kami. So lilipat kayo doon. Lilipat na naman Wala kami. naman pabayad, lilipat na naman. Okay. Isko, doon sa area ninyo, although hindi directly sa Smoky Mountain yun, no? But it's still the Within the same vicinity. area, no? Alam mo, pagka sinabing Smoky Mountain, lahat na ng klaseng baho, sakit, no? Yan ang tumitimo sa kaisipan eh. Totoo ba yun? Ganun nga ba ang pamumuhay dun sa area yun? Yung bang puro dumi ang paligid, ang mga tao mayat maya may sakit. Ganun nga ba talaga? Hindi naman Hindi naman. Ako, maulan ng umaraw, hindi naman ako nagkakasakit eh. Aha. Swerte lang Ano yung simoy ng hangin? Anong amoy? Sa amin kasi hindi na gaanong umaano yun eh. Kasi immune na. Totoo. Hindi
mo na maaamoy? Minsan. Oo. Ikaw ba na ano mo, naranasan mo yung magbungkal din ng Basura. basura doon? Oo. Ano ba hinahanap niyo dun sa basura? Sibak, plastic, PE, yun. Sibak? Sibak, yung plastic na matitigas. Mga balde. Solong anak ka naman eh. Oo. Syempre, yung tatay ko, kapag wala siyang trabaho, kasi sa instibador, ano sila, yung paikot-ikot sila, rotation. So, depende o, kapag maraming barko, nakakapagtrabaho sila. Kung dalawa lang ang barko, isa, yung, alam mo, numero niya, malayo pa, wala siyang trabaho ngayon. Tapos bukas, wala. Kaya sunod araw, meron na siya. So, Kaso, ang liit-liit pa ng sweldo. Oo. Sa bali pa lang, kapos na. Oo. Mga bali, tapos mga utang sa bahay, babayad ng ilaw, tubig. Yun ang naman binabayaran namin ilaw sa tubig Oo. Ngayon, yung nakukuha mong sa plastic na 21 pesos isang kilo. Hindi, 7 7 pesos isang kilo. Saan napupunta yun? Binibigay ko naman sa nanay ko. Binibigay ko sa nanay ko. Pagkain, paano? Yung 7 pesos mo ba Pumapalya na... ba kayo? Iniintrega- Hindi ko kami mapalya. Hindi naman. Kasi may batcho yun. Wala kaming ulam. Kasi kadalasan, ang inuuna talaga namin bigas. Importante ho yung bigas Kasi may tubig naman dyan, nakakaigib naman ho kami. So yung bigas, pag didelensya na lang akong ulam sa labas. Nung una, ayaw pa na nanay ko yung batcho Yung una. Kasi yung batcho yung si Jollibee yun, yung mga tira-tira. Di ba, pag may yaman, balat lang. Minsan, ganyan lang. Minsan, isang kagat lang. Yun. Yung kuha namin yun. Kasi nakasupot na itim yun Malinis naman yung mga yun. tira-tira. I see. O ngayon? Yun. Tapos, piprito namin uli. Yun. Ulan na namin. Sarap na. Sarap ang ulam namin nun. Manok. Puro manok. May manok pa, may beef ka pa. Hamburger. Oo, araw-araw yun. Ganon. Oo, araw-araw yun. Nangunguha ka ng bachoy. Minsan nga, nagsasawa na kami sa manok Hindi, kasi di ba, araw-araw manok Medyo angat ka na-discover ka na, lumalabas ka na sa TV, pero umuwi ka pa rin doon, di ba? Umuwi pa rin Okay, so anong reaction ng mga kapitbahayan? Yung iba, sabi, uy, sikat ka na, uy, meron ka ng kotse. Tapos yung iba, hindi, may habang na yan Hindi mo pinapansin. Tad namin, na yung dapat tinutulungan nila ako, sinusuporta. Bira na naman yung mga igit Batang-bata ka pa at alam namin na mahabang panahon pa ang kinabukasan mo. Pero para dun sa mga batang katulad mo, no, na ngayon naghahangad din ng magandang kinabukasan. Ano ang iyong maiiwan na mensahe sa kanila? Unang-una mo sa lahat, importante, pagtsatsaga. Tapos, wag niyo pababayaan ang pag-aaral niyo. Dahil ako, gusto ko rin mag-aaral, kaya sinasamantala ko muna yung pagkakataon para makapag-ipon. Pagdating araw na hindi na ako kailangan ng industriya, may naipon naman ako, makakapag-aaral na ako. Sana kayo ganun din. Gawin yung mahalaga ang bawat oras niyo. Thank you very much, Isko. Isko, kilala mo ba si Tuga at saka si Anot? Ito ang mga barkada mo mula Ang sa mga mundo. barkada sa Tondo. Ha? Ito yung mga kababata Ganyan lang niya. ako kalaki kasi ng isang taon Ganito kalaki. Ganyan lang ako kalaki. Ano masasabi niyo ngayon kay Isko? Sana huwag kang magbabago, tsaka panituloy mo pa rin ang pagdalaw mo sa Tondo. At sana yung mga paninira sa'yo, huwag mong intindihan, kayang-kaya mo yan. Sana Isko, huwag mong kalimutan Tondo sa mga kaibigan mo. Sana huwag ka rin magbago. Ang kahirapan daw ay hindi dapat ikinahihiya. Ang dapat ikahiya mo sa mundong ito ay kung ikaw ay nakagawa ng hindi tama sa iyong kapwa-tao. Marami pong salamat sa inyo. Magandang gabi. So yun nga po mga kois, mga eskonyas, mga guys na talaga pong masabi po natin huwag nyo pong ikumpara si Yormes ko po sa ibang tao dahil hindi po talaga mahigitan mapapantayan po si Yormes ko. Sa ngalan pa lang po na Yormes ko Moreno ay
pala na Hicks na po kayo. So grabe po talagang napagdaanan ni Yorme po bago po siya naging public servant na talagang bago ng artista, public servant, talaga pong napakahirap po ng buhay dahil sa kanyang dedikasyon at desidido na talagang makapagsilbi o mangarap ng medyo magandang buhay na nagawa po niya ang lahat-lahat ng yun dahil nga sa pagsisikap niya, no? Gabi wala po tayong masabi kay Yorme. Talagang siya na talaga. Kaya please naman, kung bago naman po kayo sa aking channel, please follow, like, and share mga kois, no? And subscribe. At yung like and share nyo, napakalaking tulong po yun, no? At pakikomento po. Comment down below po. So, for now, I'm God. Pilipinas, God first. Bye-bye you. Have a blessed day. Keep safe. God bless all. Peace.